So, good morning. Ito yung aking first time na pagluto ng hash brown dito sa bahay. And almost 2 years and a half is hindi pa kami nakapag-try magbili nito. Siyempre, alam nyo naman, preservative ito. Kaso lang, nakita namin ni Kano kahapon doon sa Gaisano Grand Mall na ang dami talaga. So, nag-grab kami ng 1 pack. Parang 24 pieces ata siya. Pero look at naman, di ba? Worth it. And it looks jumbo. Jumbo. Yes. Sobrang laki. Itong para sa aking asawang Kano. 4 pieces. Ito naman sa akin. 3 pieces. I-try natin to. Kasi wala namang mawawala kung i-try, di ba? And minsan lang din naman kami kumain ng mga ganitong. Tignan nyo na nga, oh. Para naman siyang masarap. Ito siguro yung binibenta nila sa McDonald's o sa labas ng iba't ibang restaurant, di ba? Hash brown. Magandang pang business to, guys. After 2 years, finally, nakabili kami ng jumbo hash brown. Mostly yung mga healthy yung kinakain namin. Healthy food. And organic food. Talagang hindi pa luto. Yung fresh from the market. I'm so excited to try it. Ay, hindi pala ako nakabili ng ketchup. Pero mas okay lang. Hindi rin kami kasi pala kain ng ketchup, guys. So, hayaan na lang natin kumain si Kano ng without ketchup. So excited to try it. O, meron kaming natirang kanin kagabi, kahapon. Hindi na ito pwedeng kainin kasi sira na yan. Paangangay, ano lang to, mahinang apoy lang dapat. Para din siyang niluto sa oven. Kasi pag malakas yung apoy, is masusunog at hindi paluto doon sa loob. Paluto yung nasa loob. Sunog na sa labas. Kaya, kunting apoy lang. The rate is almost 45, Bonnie. What? The rate for Canadian dollar to thing. Oh, thank you, Lord. Almost Hopefully this 45. few So we'll see if it stays like that, yes. But So, ayun pala, guys. Kailangan pala ni Kano na mag-exit visa. Kasi malapit na siyang mag 3 years dito sa Pilipinas. So, plano namin pumunta ng Thailand for 3 days. yes. Vacation, yes. Right. Sino na po ba yung nakapag-try sa inyo, yung mga may nakapangasawa ng mga AFAM dyan? Kahit, sino na po ba yung nakapag-try na mag-exit run visa sa Thailand? Mga ilang days po ba yung mga pwede dapat na mag-stay doon? Pero alam ko naman na pwede naman pumunta tapos balik right next day, right? Pero gusto akong dalhin ni Afam doon sa Thailand. So, talagang this month is magtipid-tipid tayo. Tipid-tipid sa pagkain, tipid-tipid sa pagbili-bili. Hindi rin pwedeng magbili-bili ng mga
kahit anong bagay dyan na walang kwenta, na hindi naman kinakailangan para makatid tayo sa pera. Kasi pupunta nga kami ng Thailand magbakasyon. Sana doon kami mag-honeymoon at makabuntis na ako. Magbuntis na ako, Lord. Diba? Malay mo doon yung fertilizer ko. Joke lang. Pero nagtitake naman ako ng folic acid. Yung mahal, yung isang folic acid is 15 pesos. So, kasi dapat 3 years, before 3 years, maka-uwi na siya sa bansa niya. Pero, gusto namin pumunta ng Thailand para doon na lang siya mag-stamp ng passport. Ayan. Umulan dito sa Aklan, guys. Dito kami sa Kalibo, Aklan. Malapit kami sa Boracay Island. Ito yung place na tourist spot, pero kinakaya pa din naman namin yung mga bilihin dito. Hindi easy kasi puro mahal. Umulan dito ng mga bonggang-bongga 5 days. Sunod-sunod na ulan. Kaya 5 days din kami hindi nakalabas, nakapag-walking. Mostly every day namin ginagawang routine yung walking exercise para hindi tumaba. Parang hindi talaga nawala yung ulan ba? Parang everyday na lang. Mag-stop siya ng 2 hours or 1 hour. Minsan pa nga strict talaga siya. Oh, narinig niyo ba yan? Yan yung ceiling roof ko na hindi pa nangyari. Yung temporary ceiling. Meron talagang day na hindi talaga siya nag-stop sa kaulan. Ulan na ulan ng bonggang-bongga. Meron pa nga dito na some places is flooded. Yung mga barangay Malinaw dyan. Taga Malinaw talaga ako. Gusto lang nakabili ako ng lupa dito sa Numancia. Malapit lang. 5 minutes away from the city. Kasi pinangarap ko talaga to noon na makabili ng lupa dito sa Numancia. Kasi alam nyo ba guys, na-experience ko noong kagitna ang kahirapan is nung ati-atihan back 2019 naglalakad ako papuntang ang layo ng nilakad ko ba yung kasi yung terminal sakayan nila is malayo pa talaga every ati-atihan yung ganun yung layo to Banwa tapos dun sa sa parkingan. So, napagod ako. Gusto kong pinangarap ko talaga makabili ng lupa dito sa malapit sa Kalibo. Kaya, pumunta ako ng Singapore. Nag-ipon ako ng 2 years doon. Tapos, binili ko itong lupa ng cash yung pagbili ko dito. The moment nga at the moment ng first punta ko pa lang dito, first tingin sa lupa, first ng review, yung lupa ba, first review, binili ko na agad siya, wala nang isip-isip ba. Wala nang, pagtingin ko pa lang ng lupa, sabi ng mayari, gusto mo ba itong lupa na to? Is okay Punta na agad kami doon sa opisina at tapos pirma na agad yan. Ako nga rin nagbayad ng transfer. Ano ba yun? Basta, ako lahat nagbayad. Yung pirma-pirma ng mga lawyer, ako nagbayad lahat. So,
Cash yan. Nag-cash out na ako ng money tapos binigay ko sa kanya. Kasi meron naman ako naipon, di ba? Nung Singapore ako. Wala kasing off day doon ng 2 years, more than 2 years. Ay, 3 years ata ako sa Singapore. Walang off day, off day. Kasi nag-alaga ako ng matanda. Kaya ako nakakaipon ng pera. Walang off day. So, kakarating ko lang dito sa lugar na to. Pumunta na agad kami doon. Nagpa-transfer na agad ako sa pangalan ko. Ng, ano ba yan, tax. Unti lang oil niya kasi ayaw ko maraming oil. Maya is pagtapos ng binayaran ko, nagpapagawa agad-agad ako ng bahay. Kaya yan, see, wala na akong problema. Pag may pinapangarap ka guys, talagang i-work it mo, work hard. Yun ang isipin mo, work hard. Gusto mo rin magkabahay. Alam ko meron namang taong na hindi materialistic na umasa lang sa magulang nila. O bakit ako bibili ng lupa? Kasi meron na akong lupa na pinamana ng aking tatay at nanay, diba? Pero ako kasi kami kasi guys, wala kaming lupa na malapit sa city. Sa bundok, marami kaming lupa sa bundok. Pero sino ba ditira dun sa kabundukan na yun? Sa kagitnaan ng kabundukan. Thankful talaga ako kasi hindi ako isang klaseng tao na tamad. Hindi ako yung babaeng tamad ba? Hindi ako umasa sa ibang tao. Gusto ko lang lagyan ng kunting mantika. Gusto ko lang yung sariling pinaghirapan ko. Nabilang ko na din yung lupa yung nanay ko. Napatiran ko ng bahay, second floor. Doon sa 25 minutes away from here. At least para may lupa yung nanay ko. Yung tatay ko ba. Oh guys, ito pala yung ginagamit namin. Baguio oil. Yan. Alam mo bang mahal-mahal ito? 200, more than 200 pesos. Itong Baguio oil, malalaman mo kasi wala siyang kulay. Plain talaga siya. At saka meron akong ibang oil naman. Kung anong klaseng oil yun to. 100 pesos. Ito is 200 more than 256 pesos. Para yan kay Kano. Gusto niya ng coconut oil. Luto na to sa kanila. So guys, kung bata pa kayo ngayon, mag-upload kayo, mag-ipon kayo, mas maganda yung may pera ka. Hindi ka umaasa sa magulang mo, hindi ka umaasa sa asawa mo, hindi ka umaasa sa boyfriend mo. Paghanap ka, ako pag nakapunta ka ng ibang bansa, ay parang ayaw mo na umuwi. Kasi na-enjoy mo na ang kumita ng pera. Ay, pumunta kayo sa mga Hong Kong, Singapore, para malaki yung sahod. Dito na lang muna ang aking YouTube videos guys kasi ibigay ko to kay Kano.